Ayan, oh. Napaghahalataan. Sabi dito, dinribol na. Papatayin lang pala. Chis Escudero leads 11 kill impeachment senators. Sino-sino tong mga 11 na ito? Amy Marcos. Ayan. Diba? Siyempre, ang iboboto niyan, hindi ma-impeach si Sara Duterte. Pero Robin Padilla, makapal ang mukha niya na magsabi, nahaharangan niya ang impeachment kahit hindi pa niya nakikita yung mga ebidensya. No? Si Bongo, medyo question mark ako. Baka mamaya, ano yan masiraan ng tuktok at talagang isipin na 26 million ang bumoto sa akin. Ibig sabihin, pwede akong maging presidente, pwede ako tumakbo bilang presidente. Baka i-impeach. Pero ibilang na natin, since DDS siya, ibilang na natin. Si Bato. Di ba? Kailangan niya si Inday Sara Duterte para manatili siya sa Pilipinas, no? Yan na lang ang naiisip ni Bato de la Rosa para hindi makuha ng ICC. Pwede din na sabihin na, eto, makikipagtulungan ako, boboto ako ng maayos sa investigasyon, basta wag niyo akong pakuha sa ICC. Ano? Si Villar, alam naman natin to, mga Duterte to. Si Jinggoy, alam naman natin na si Jinggoy, maka Duterte din yan. Biruin mo nga, galit siya kay Torre dahil bakit? Dahil nga po doon sa pagkaka-aresto, nasabihan pang arogante si Torre. Hinalungkat tuloy ng taong bayan, mamamayang Pilipino, yung kanyang video, no, na nanduduro ng babae. Si Gatchalian, si Villar, tapos may isa pang Villar, si yung kakapasok lang. Pangalan si Camille Villar at si Villanueva at si Estrada din. Well, maaano ho ng taong bayan yan, mga bossing. Tingnan niyo po yung nangyari doon sa kanilang Duterte. Ligwak ko. Ligwak, mga kababayan. 3 ang nanalo. Puro yung mga talagang meron ng posisyon sa gobyerno, mga dati ng senador. Tayo naman lagi natin sinasabi, si Bato at si Bongo mananalo yan dahil nga kitang-kita sa survey na mamayagpag sila. Pero yung 7 mga bossing, ano nangyari? Wala. Di po ba? Wala po. Well, kayo, no, matatandaan ng mamamayang Pilipino. Tingnan nyo, eto mga bossing, tingnan nyo yung nangyari dun sa Duterte. 3 talo at 3 panalo, 7 talo lahat. Di ba? Ibig sabihin, mga kababayan, yung sigaw o naratibo nila, no, na itong 10 na ito ang magsisigurado na hindi may impeach si Sara Duterte, ayaw ng tao. 3 lang nanalo Yun naman pong mga kongresista na tumala, no, na naglagda, mga bossing, doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. 86% nakabalik po bilang kongresista. Ano po ang ibig sabihin nun, mga kababayan? Di ba? Na gusto ng mamamayang Pilipino na mapakinggan, marinig yung ebidensya, yung depensa ng ini-impeach at yung mga tao na magwi-witness sa impeachment gustong marinig. Pero kung papatayin lang nito yung impeachment mga bossing, naku po, sorry, sa 2028, kung sino man sa inyo ang re-electionist sa 2028. Robin Padilla, malamang re-electionist. Etong si Villar, si Mark Villar, re-electionist yan. JB Ejercito, Jinggoy Estrada, Win Gatchalian, Villanueva, puro re-electionist yan, mga kababayan. Nandoon ang ganti ng taong bayan. Chis Escudero, nandun ang restback ng taong bayan. Kung sakali, nagagawin nyo lang yan dahil kaibigan nyo si Inday Sara Duterte at hindi nyo hahayaan na marinig ng sambayan ng Pilipino yung impeachment, di ba? Senate President Chis Escudero is reportedly determined
to bury the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, a move seen by insiders as a calculated play to keep the Duterte bloc in his corner and secure his hold on the Senate presidency. Oh. Kung yung pag-i-stay sa Senate presidency ang iniisip ni Chis Escudero at hindi po yung malaman ng taong bayan kung nanakaw ba o hindi yung pera, yung pondo ng bayan, ibig sabihin lang po mga kababayan, no? Ibig sabihin lang po, hindi po sila sa Pilipino. Hindi po sila para sa mamamayang Pilipino, kundi para lang po sila sa mga Duterte. Or baka naman kinakabahan dahil nga po nagbitiw ang Vice Presidente ng salitang I am ready. No? Gusto ko ng bloodbath. Baka yan ang dahilan. Kung bakit, kung totoo man, etong ilan sila? 11, gustong wakasan ang impeachment nang hindi naririnig ng sambayan ng Pilipino. Di po ba? Naubusan na si Chis Escudero ng excuses. Oh. Kasi mga bossing, ang nakikita ko sa kanila, hindi nila kayang idepensa. O baka walang depensa, mga kababayan. Kasi kung merong depensa, o kaya nilang idepensa, dati pa lang Congress pa lang pag imbita kay Vice Presidente, naku, inatinan niya na yan. Inatinan, pero pinaikot-ikot lang nila. Tapos pag corner na, masakit na ang dibdib ni Zulaika Lopez. Doon pa lang inano na nila, idinipensa na nila ng maayos yan. Yung pagpapapatay o yung banta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at kay Martin Romualdez, pinapatawag sila ng NBI. Doon pa lang po, dinipensahan na nila yan. Kaso hindi. Di ba? Wala mga kababayan. Wala po. No, wala tayong depensa kundi ang paulit-ulit lang na pinupolitika kami. Pinupolitika ang mga Duterte ni Marcos. Yun lang walang paliwanag. Kaya ang naiisip ko, kailangan hindi mangyari o hindi man lang maumpisahan ito. Dahil pag naumpisahan, lagot sila. Yari sila. Hindi nila kayang idepensa. Kaya nga, ang lakas ng loob, mga bossing, ng prosecution panel. Ang lakas ng loob ng Congress na umpisahan lang. Pag naumpisahan, okay na. Di ba? Yun ang nakikita ko. Maumpisahan lang yan, naku po. Wala na. Mahihirapan na po sila. No? Kaya sana, hindi totoo itong iniisip o itong balita na kill impeachment. Diba? Sana hindi totoo to.